Sikat sa buong Maynila. Ang panganay ng pamilya Hao, si Xiao Huaxu, at ang pinsan niyang si Liu Wan-er ay parehong nagmamahalan. Pero ang problema, mahina ang dugo ng mga Hao, hirap magkaanak. Si Liu Wan-er naman, sakitin at mahina ang katawan, kaya mahirap siyang magkaanak. Kaya't si Lola ay napilitang paghiwalayin ang magkasintahan. Para maisalba ang lahi ng pamilya. Si Lola ay naghanap para kay Xiao Huaxu ng magandang mapapangasawang masigla at malusog mula sa malayong lugar. Si Shen Fu bilang legal na asawa. At ako iyon mismo. Ginoong Shen, ang dahilan ng pagpunta ko ngayon ay para sa aking apo. Humihingi ako ng kamay ng ikatlong anak na babae ng inyong pamilya. Ang panganay sa Shen family, unang taon pa lang ng kasal, agad nagkaanak ng kambal, babae at lalaki. Ang ikalawang anak naman, mas kakaiba, isang beses lang ng anak, pero 3 anak agad ang iniluwal. Kung sakaling ang ikatlong anak nyo ay mapang-asawa ng aming apo, tiyak magtutuloy-tuloy ang lahi ng pamilya namin, lalago at dadami pa. Ginang Hao. Ikatlong beses nyo na po itong pagdalaw dito. Kahit negosyante lang ang Shen family. Hindi rin namin hahayaan na apiin ang aming anak. Ang pamilyang Hao ay may mataas na katayuan at kapangyarihan. Paano kung agrabyaduhin nyo ang aming anak? Ginoong Shen, huwag kayong mag-alala. Kapag napangasawa ng aming apo ang ikatlong anak nyo, sa aming pamilya Hao, mamumuhay siya ng marangya at maginhawa, walang pagdadamot sa pag-aalaga sa kanya. At ako'y nangangakong, isa lang talaga ang magiging asawa ng apo ko, si ikatlong anak nyo, wala nang iba pa, hindi siya kukuha ng ibang asawa o kabit kailanman. Sabi ng lahat ito raw ang pinakamagandang kasalan ng taon. Pero mismong sa araw ng kasal naming ni Xiao Huaxu, napagdesisyonan niyang pakakasalan din bilang lehitimong asawa si Liu Wan-er. Nandyan na ang wedding car. Sandali lang. Bakit parang 2 wedding car to? Ngayong napaka-espesyal ng araw na to, 2 asawa ang papasukin. Wala pa akong narinig o nakita na ganitong kasal. Xiao Huaxu, ano nang ibig mong sabihin dito? Ngayong araw, pakakasalan ko si Wan-er at papasok siya bilang legal na asawa at magiging magkapantay kayo. Wala naman sa Maynila ang hindi nakakaalam na kami ni Wan-er ay tunay na nagmamahalan. Ikaw ang kulang sa hiya. Pinilit mong ipasok ang sarili bilang legal na asawa. Dapat matuto kang makisama at magparaya. Anak ang maibibigay ko sa'yo. Pero yung iba, huwag ka na umasa. Hindi naman ako taga Maynila. Di ko alam ang damdamin niyo dati. Kung alam ko lang, di talaga ako papayag sa kasal na to. Ngayon ko na lang nalaman, pero hindi pa huli ang lahat. Ang kasal natin, tapusin na lang natin dito. Ano nung gusto mong palabasin? Isa ka lang namang anak ng negosyante. Mapangasawa mo si Huaxu, swerte mo na. Tama nga, Ate Shen. Simula ngayon, tayo na ang mag-aalaga kay Kuya Huaxu ng sabay. Hindi ba mas maganda yon? Hindi mo ba talaga gets? Sinasabi ko ulit. Sinasabi kong gusto kong tapusin ang kasal na to. Magbabasura ka ng kasal. Napakalaking biro mo. Nandito na sa harap ng pinto ng pamilya Hao ang wedding car. Kung di mo ako papakasalan, kanino ka pa kaya magpapakasal? Wala ka ng hiya. Kahit parang di mo man lang iniisip ang pangalan ng Shen family. Ikaw, Xiao Huaxu, ginagamit mo ang pagiging tagapagmana mo. Sa harap ng maraming tao, ganyan mo ako apiin. Sigurado kang dito lang talaga ako mapupunta, sa pamilyang Hao, at makikisali lang sa pagpapaligayahan yung dalawa? Pero huwag mong kalimutan ang tatay mo, si Zenbi Hao. Hanggang ngayon, solo pa rin. Itong si Miss Shen, talaga bang gusto mong sirain ang kasal? Si Lola ng Hao family ang nagmakaawa 3 beses bago pinayagan ang kasal na to. Nakakaawa ang pamilyang Hao. Puro mahina ang lahi, mahirap magkaanak. Si Sir Hao, kahit matibay at desente, ay tinapat ng doktor na mahirap talaga magkaanak ang pamilya. Ayaw niyang sayangin ang buhay ng isang babae. Kaya kumuha siya mula sa isang sangay ng pamilya, at itinalaga si Xiao Huaxu bilang tagapagmana. Kapag inalis pa ang anak ng Shen, family na malakas magkaanak, mukhang tuluyang mapuputol ang lahi nila. Kung tuluyang mapuputol, ligtas pa kaya sa trono si Xiao Huaxu bilang tagapagmana? Mahihirapan siguro. Tumigil na kayong lahat. Shen, hindi ba ang maging asawa ng tagapagmana
ay sapat na para sa isang anak ng negosyante. Shen Fu, walang-wala na kayo sa Shen family. Napakaswerte mo pang ang makapasok sa pamilya Hao. Seryoso kang gusto mong bawiin ang kasal. Ako ang tagapagmana ng Hao family. Tama na. Tama na. Lola, Walang hiya ka. Walang hiyang bata ka. Ang tagal kong nagmakaawa sa Shen family. Nagpangako akong walang ibang magiging asawa. Saka lang, pumayag si Ginoong Shen. Ngayon, isang salita mo lang, gusto mong mag-asawa ng dalawa. Gusto mo ba akong ma-stroke? Lola, wag niyo na po siyang paluin. Ang lahat ng kasalanan. Kasalanan ko. Kasalanan ko lahat, mahina ang katawan ko. Kaya di ako makabigay ng tagapagmana sa pamilya Hao. Kaya napilitan si Kuya. Huwag ko sa ganitong diskarte. Kung papaluin niyo, mas mabuti sa akin na lang. Lola, alam niyo rin naman ang relasyon namin ni Wan-er. Para sa lahi ng pamilya natin, tinanggap kong mapangasawa si anak ng Shen family. Pero ang kasabay na pagpapasok kay Wan-er, yun na ang pinakakonsesyon ko. Gusto mo ba talaga akong papatayin sa sama ng loob? Shen Fu, simula ngayon, tayong tatlo ay magsasama sa isang bubong. Kailangan sa lahat ng bagay, si Wan-er ang uunahin mo. Bawal na bawal kang sumobra o mabuso. Hindi mo ba talaga naiintindihan ang ibig kong sabihin? Sinasabi ko sa'yo, gusto kong bawiin ang kasal. Maraming nagpapakasal sa akin. Mula kanurang kalsada hanggang silangang eskinita ang pila. Para akong nabaliw, pumagitna na lang sa inyo at mag-antay ng wala. Isa lang akong anak ng negosyante na hinamak niyo pa. Huwag mo akong bastusin palalo. Ginanghaw ang mga anak ng Shen family. Walang kahit isa na pumayag na magsama ng ibang babae sa asawa. Kung talagang mahal na mahalan, si Xiao Huaxu at Liu Wan-er, ako na mismo ang magpaparaya. Burahin na natin ang kasal ng mga pamilya natin. Ano, ma? Huwag kayong papayag. Nakalimutan nyo na ba ang bilin ni Master Fawi? Kapag hindi natin napangasawa ang anak ng Shen family, mawawala na ng tuluyan ang lahi ng Xiao family. Babae mula sa Shen family ng Jiangnan, kapag pinakasalan, lalagot unlad ang supling. Kung makahanap ng mabuting asawa ang Hao family, swerte at biyaya lalapit na. Si Master Fa Hui ay kilalang monghe na eksperto. Ni minsan, hindi siya nagkamali sa kanyang mga kwento sa kapalaran. Maging si mismong mahal na Ginoo humihingi ng payo mula sa kanya. Kapag umalis si Miss Shen, siguradong mapuputol talaga ang lahi ng Xiao family. Ang dapat sisihin ay si Liu Wan-er. Napakahina ng katawan. Pabiro lang kung sa kanya aasa ang Xiao family para magtuloy ang lahi. Kuya Huaxu. Kuya Xu, kasalanan lahat ni Wan-er, mahina ang kapalaran ko. Hindi ko kayang magbigay ng mga anak para sa pamilya Hao. Malaking bagay ang pagkakaroon ng mga anak sa pamilya Hao. Kasalanan talaga ni Wan-er. Wan-er, anong klaseng salita yan? Huwag ka mag-alala. Lola, iyahin, ako ang opisyal na tagapagmana ng pamilya Hao. Ano naman kung mag-asawa ako ng pantay na asawa? Isa lang naman talaga ang gusto kong pakasalan, si Wan-er lang. Isang pahinang utos lang mula kay Master Fawi, kaya isinantabi ko ang hiya ko. 3 beses akong yumuko sa pamilya Shen, para lang makuha ang kasal na ito ngayon. Gusto mo ba talagang magalit? Gusto mo ba talagang i-stress ako hanggang mamatay? Anong master? Sa tingin ko, impostor lang yan na inupahan niya. Ginawa lang para makapasok sa pamilya Hao. Tingnan mo, papaluin talaga kita. Miss. Zuer, sobra ka na talaga. Kuya Xu, Ikaw, naglalakas loob kang saktan ako. ang sampal na ito, para sa sinipa mo, sa akin kanina. Ang sampal na ito ang kabayaran sa desisyon mong mag-asawa ng isa pang pantay na asawa at ipahiya ako sa harap ng lahat. Naghanap ka ng gulo. Lola, iyahin, tingnan niyo naman itong anak ng pamilya Shen, bastos at bayolente, sa mismong araw ng kasal, nagawang saktan ng asawa niya sa harap ng mga nakatatanda. Wala man lang siyang, kahit kaunting kabaitan o pagkababae. Tumahimik ka, dito sa pamilya Hao ng Shenbei, hindi tinutulak ang mga asawa na magpakumbaba. Tingnan mo, sa mga pinaggagawa mong kalokohan, dapat ka talagang paluin. Ang tatay mo, para sa kasal mo, nagmamadaling umuwi sakay ng kabayo ngayon. Kapag nalaman niya, ang mga pinaggagawa mo, sigurado, papaluan ka ng 50 beses ng latigo. Ano ngayon? Lola, tiya, huwag niyo na akong pinipilit gamit si Papa. Si Shen Fu ay pakakasalan ko. Pero si Wan-er,
Kailangan ding papasukin sa bahay natin. Sa pamilya natin. Paano tayo nagkaroon ng isang taong walang pakialam tulad mo? Sukuya. Kasalanan ni One na mahina ang kapalaran. Pero One naging tao mo na ako. Mamaya, puputulin ko ang buhok ko at aakyat ng bundok para magmadre. Hindi ko hahadlangan kayo ni Shen, Ate Shen, na magkaanak at maging masaya ang pamilya nyo. One Shenfu, masaya ka na ba ngayon? Sinasabi ko na, ngayong araw, ang kasalang ito ay hindi mo na matatakasan at balang araw, ipalalagay ko ang pinakamagandang korona at kasuotan. At ipapakasal ko si One sa bahay natin. Fuwer. Pansamantala, sumama ka muna sa akin sa bahay. Opo. Fuwer. Sa pagkakataong ito, nagkulang ang pamilya Xiao. Sa'yo. Kung gusto mong iurong ang kasal. Gawin mo na, Mama. Mula pa noon, kaunti na lang ang tao sa pamilya ng Hao. Kung totoo ang sinabi ni Master Fawi, kapag nawala si Fuwer, mawawala na ang lahi natin. Anong gagawin natin? Walang saysay ang tao kung wala siyang salita. Nangako ako sa pamilya Shen na hindi ako kukuha ng kabit. Ngayon, ganito na ang nangyari kay Huashu. Paano ko ipapaliwanag sa mga magulang ni Shen? Kung papabalikin sa pinanggalingan ang babaeng ikakasal, mawawala ang reputasyon niya. Doon tayo mapapalagay. Sa tingin ko, mas mabuting hayaan na lang magkamali. Si Ate Shen ay inaprubahan ni Master Fawi. Ibig sabihin, nakatakda ang kapalaran niya sa pamilya Xiao natin. Kung hindi kaya ni Xiao Huashu, andyan pa naman ang kuya ko. Fuwer, alam kong matatag ka, at alam mong tama. Gusto mo bang may kasal sa kuya ko? Magpalit ng asawa at maging asawa ni Howie? Si Zenbihawk Xiao Yanli. Hindi ko inasahan na ang pamilya ng Hao. Sila pa ang nagmungkahi na ipakasal ako kay Howie. Ngayong araw ng kasal ko, babalik ako sa bahay ng magulang dala ang mga gamit ko. Hindi lang mag-aalala ang mga magulang ko, pati ang mga ate kong ikakasal pa lang, ay mapupulaan din, kung sakali. Si Howie ay talagang mabuting tao. Ang totoo lang, ako ay dati ng kasintahan ni Xiao Shizi. Bago pa ako opisyal na pumasok sa bahay nila, maging manugang at pagkatapos ay ipakasal sa biyenan. Parang hindi tama, di ba? Para sa akin, maganda ang mungkahing. Ito ni Euro. Hindi pa naman kayo ni Zuer ikinakasal. Anong klase ng asawa naman yun? At saka, si Zuer ay ampun lamang. Hindi totoong anak ni Yanner. Sa totoo lang, lamang ng 10 taon lang naman si Yanner sa'yo. Kung magpapalit ka ng asawa at siya ang mapang-asawa mo, magiging lehitimong asawa ka ng Hao. At dahil may magandang kapalaran ka, pag nagkaanak ka, siguradong magiging masaya ang buhay mo. Fuwer. Pumapayag ka ba sa pagpapalit ng kasal? Matandang ginang. Kung papayag si Howie, handa akong sumunod sa desisyon ninyo. Kaya yan na ang desisyon natin. Ako na ang bahala sa annulment papers nyo ni Zuer. Ngayong araw, ikaw na ang mapapakasal kay Yanner. Mula ngayon, ikaw na ang lehitimong asawa ng pamilya Hao. Fuwer, huwag kang mag-alala, ang kuya ko ay napakadesente. Matagal na niyang inalagaan ang sarili, wala man lang siyang kahit isang kabit sa tagal ng panahon. At saka, mas mapagmahal ang mga lalaking mas matanda ng kaunti. Xiao Huaxu, kung ayaw mong pakasalan ako, edi huwag. Pero binastos mo pa ako sa harap ng lahat. Kung hindi mo kayang maging nobya, magiging nanay mo na lang ako. Sukuya, ikaw at ang babaeng Shen na iyon. Hindi pa nga kayo kasal, iniwan mo na siya. Kung magalit ang pamilya, Shen at ang matandang ginang, ako pa ang mapapagalitan. One huwag mong sisihin ang sarili mo. Mahalaga ka sa akin. Pumayag na akong pakasalan si Shen Fu bilang isa pang asawa. Pinakamalaking kompromiso na yon. Wala siyang karapatang humiling pa ng iba. Pero ang tatay mo, laging mahigpit. Kapag nalaman niya to, tiyak na papagalitan ka na naman. Hindi ka naman niya totoong anak. Simulat sa pool, hindi ka niya tinuring na sarili. Huwag kang mag-alala. Wala namang balak mag-asawa si papa ko. Kahit madalas niya akong pagalitan o saktan, ako pa rin ang nag-iisang tagapagmana ng Hao.
Hindi niya naman, pwedeng tanggalan ako ng karapatan. Wanner, huwag kang mag-alala. Ikaw pa rin ang papakasalan ko. Fukuya, buti naman at ganyan. Kakabait kay Wanner. Dati, pang-asawa lang daw ng tagapagmana. Bakit ngayon biglang? Naging nanay naman? Ate, agad mo naman tinanggap. Ang tanga mo talaga. Ganito lang kasi ang paraan, para maprotektahan ang sarili at ang pamilya ko. Nakikita mo ba ang si Xiao Huaxu? Noong kasal namin, nagawa niya pa akong apakan. Ibig sabihin, hindi niya ako ginagalang. Kung sakaling abusuhin niya pa ako gamit ang kapangyarihan niya, ikulong ako sa labas at gawing baby maker niya. Magmamakaawa ako kahit sa langit walang sasagot. Anong gagawin ko kung ganun? Totoo namang gago si Xiao Huaxu. Bukod pa doon, ate mo ako. At hindi ako nagpapalampas ng sama ng loob. Kung nagawa niya akong bastusin ng ganito, dahil tagamana lang naman siya, ano sa tingin mo? Paano kung magkaanak ako kay Howie? Anak niya mismo. Xiao Huaxu. Binastos mo ako sa harap ng publiko. At minamaliit pa ang pinagmulan ko. Ngayon, papatikimin kita. Kung paano mawala ng pinakamahalagang bagay sa kamay ng isang hinahamak mo. Bakit siya? Miss, anong pangalan mo? Howie, Anong pangalan mo? Shenfu. Hindi ko inakala na ang bago kong asawa ay ang sundalong tumulong sa akin sa kalsada noon. Howie. Howie, ipagluluto kita ng sabaw para mawala ang hilo mo sa alak. Don, hindi ka palasing. Kung hindi ka magpapanggap na lasing, baka hindi mo matapos ngayong gabi, yang mga nag-uudyok sa'yo uminom. Kahit na sundalo sila sa digmaan, hindi naman sila makaluma. Marunong din sila mag-adjust. Ayos lang yan. Ma'am, dapat ngayong araw, ikaw ang pakakasalan ng anak ko. Magiging manugang ko sana. Hindi ko inasahan na sa huli, ako pala ang mapapakasalan mo. Pasensya ka na, ha? Simula ngayon, ituring mo ng anak-anakan si Washo. Kung kailangan mong pag-alitan o parusahan, ikaw na bahala. Kung may magsalita man ng kung ano, diretso mong sabihin sa akin, aalagaan kita. Don, ano naman ang tingin mo kay Fur? Kakapasok mo pa lang, puro palo at lagot na agad ang usapan. Mahal. Malamig ang gabi at may hamog. Hayaan mong ako na ang magpalit ng damit mo. Zikin, tumigil ka nga dyan. Gusto ko nang matulog. Ma'am, kailangan mo nang magbigay galang ng tsaa kay mama. Mama, Ako po si manugang na si Shen. Magalang na nag-aalok ng tsaa para kay biyanan. Hindi ko inakala na darating pa ang araw na makakatanggap ako ng tsaa mula sa manugang. Ayos, ayos talaga. Mama, masyadong mahal ito. Halika. Hawakan mo to. Makisama ka kay Yainer ng maayos. Pagpalain ninyo ako ng malusog na apo balang araw. Sa ganitong paraan, masasabi kong sulit ang buhay ko. ma. Pagbalik ni Fuer sa bahay ng kanyang magulang pagkatapos ng ilang araw, kailangan pa nating pumili ng mga regalo na ipapadala natin. Sige, bilisan mo na. Bilang mag-asawa, dapat nagdadamayan sa hirap at ginhawa. Maganda yang ginagawa ninyo. Sige na. Fuer,
Mauna ka na sa Shenbao, hintayin mo na lang ako doon. Pagkatapos ng usapan namin ng mga kasamahan ko, susunod na ako sa'yo. CJ, Kayong dalawa, tignan niyong mabuti ha, balik kayo ulit sa susunod. Maghinay-hinay sa paglakad ha. San Xiaoji. San Xiaoji, paano ka nagkapanahon ngayon? pumunta ako para bumili ng ilang regalo para sa pagbalik sa bahay. Kasabay na rin, pipili ako ng magandang inkstone para sa mister ko. Naku, ang sabi mo, itong Zenbouch. Talaga namang parte ng Dory mo, San Xiaoji. Tuloy po kayo. So Jage, sa tingin mo ba, Howie, kapag tinanggap niya ang inkstone na regalo ko, papayag na ba talaga siyang tanggapin ako na maging asawa mo? Ang sabi nila, si Howie, talagang matuwid at hindi napapadala sa iba. Kung hindi niya ako papayagan maging pangunahing asawa mo, anong gagawin ko? Kagabi nga, kasal mo, hindi pa siya nagpakita. Bakit kaya? Dahil ba ikaw ay anak na inampon? Ano naman kung anak sa pag-ampon? Wala naman talagang anak na sarili ang tatay ko, kaya ako lang ang tunay na tagapagmana ng Haofu. One huwag kang mag-alala. Magsasama lang ng isa pang asawa, normal lang yon. Gusto naman ng tatay ko yung ugali mo, kaya di kanya hahadlangan. Pero kapag naiisip ko, na yung babae mula sa Shenzhen, ang siyang magiging asawa mo, at balang araw ay mag-aanak siya para sa iyo, pakiramdam ko, parang pinupunit ang puso ko, masakit. One huwag kang mag-alala. Kapag nanganak na siya, gagawa na lang tayo ng aksidente, para maputol ang buhay niya. Ganon, ikaw na lang ang magiging isang asawa ng tagapagmana. Grabe, hindi ko akalain na ganito sila kalupit. Ngayon pa lang nag-uusap na sila, kung paano ako tatapusin. Papayag na kunin ang anak, pero papatayin ang ina. Siya Uhaxu. Pangako, bibigyan ko si Howie ng anak na sarili. Babawiin ko sa iyo ang mataas mong posisyon bilang tagapagmana. Posisyon bilang tagapagmana. Hindi swerte ang pagdating ni Shenfu. Nakagambala sa usapan nila. Shenfu, pangalawang araw ng kasal, hindi ka ba umuwi para magpakita ng paggalang kay Lola? Naglakad ka pa para sundan kami? Sobrang mayabang talaga si tagapagmana. Pumunta ang asawa namin para pumili ng regalo sa pagbabalik. Kasabay namang pinipili ng inkstone para sa sariling mister. Paano naging pagsunod iyon sa iyo? Para sa akin ba ang pipiliin mong inkstone? Shenfu, kahapon pa nag-iinay ka na gusto mong kanselahin ang kasal. Sa gabi ng kasal, mag-isa kang natulog sa kwartong walang kasama. Ngayong umaga, hindi kita nasamahan. Kaya pumunta ka na lang magpakita ng paggalang kay Lola. Ngayon pa, babalik ka na naman para mamili ng regalo para sa akin. Shenfu, alam ko gusto mo talagang ikaw ang maging asawa ko na tagapagmana. Huwag ka nang magpakasanto. Hindi mo ba narinig kung sino ang nagsabi? Ako talagang magbibigay sa iyo ng inkstone. Gawin mo na lang ang sinabi ko. Oo. Sige na, umalis ka na. Huya. Nasa Shenbao na po ang asawa ninyo, naghihintay po siya sa inyo. Mukhang sabik na siya sa paghihintay. Tara na po tayo sa Shenbao. Shen, alam mo naman si Tsukuya, hindi siya mahilig sa mga bagay na may kinalaman sa pagsusulat o panitikan. Itong inkstone na ito, siguradong hindi ito para sa kanya. Bakit kailangan mo pang gamitin siya bilang palusot? Sa tingin ko, gusto mo lang talagang makuha ang loob ng general na mahilig sa inkstone, di ba? Nat, tama ka sa sinabi mo. Itong inkstone na ito, talagang para kay general. Shenfu, para lang makapirmi ka sa General Mansion, ang dami mo talagang iniisip at pinagpapaguran. Pero, imbes na palagi mong isipin kung paano mo mapapalapit si General, mas mabuti siguro dito, humingi ka ng sorry kay One ng maayos. Pangakong kapag pumasok na siya sa mansion, maayos niyong pakikisamahan ang isa't isa. Si Tsukuya, tigilan mo na ang pag-asa mo. Ang asawa ko, hindi pumapayag na maging pantay na asawa ng iba. Sige na. Nakatahanda na si One ang papasok sa General Mansion. Wala na sa'yo kung gusto mo o hindi. Itong Treasure Pavilion, pag-ari ito ng pamilya Shen, kasama rin ito sa dowry mo. Kanina lang si One habang nasa Treasure Pavilion, pumili na siya ng mga alahas at inkstone, kaya huwag mo nang kunin ang bayad dito. Ito pa, at ito rin. Sige na, ituloy mo na, ipackage mo na lahat dito sa isang hanay. Alam nating bumibili lang siya, pero kung sino mang makakita, baka isipin hold-upper siya. Ang galing pumili ni Miss Liu, hindi niya pinalampas. Lahat ng mahalaga sa Treasure Pavilion, pinili na niya. Ikaw, alalay ka lang. May karapatan ka bang pagsabihan ako? Ay, anong hinihintay mo? Di mo ba narinig? Miss Liu, ito. Ipackage mo na lahat yan para sa kanya. Si Tsukuya, nagbibiro lang naman siya sa iyo kanina. Ang dignidad ng isang tunay na prince, paano bibili ng bagay tapos hindi magbabayad? Pag nalaman ng iba, di ba kakatawan lang tayo dito? CJ, noted. Shenfu, ikaw naman.
Miss Liu, ang galing mo talaga pumili. Itong inkstone, pambato talaga ng tindahan namin. Halaga nito ay 100,000 piso. At isa pa, itong hairpin na pinili mo, ginamit pa ito ng yumao nating emperatrice. Halaga ay 8,000 piso. At saka, ito pang iba. Lahat ng to, 20,000 piso at 205 pa. Ang prince, kamag-anak ka ng aming miss. Bibigyan ka namin ng family discount. Yung 205, regalo na namin yon sa inyo. Kaya ako na, aakyat muna ako para i-package lahat ng binili nyo. Shenfu, alam kong nagsiselos ka sa akin, dahil kay Wanner, sa nararamdaman ko para sa kanya. At galit ka na noong mismong araw ng kasal, iniwan kita. Pero ang pride ng lalaki, mas mahalaga pa kaysa sa lahat. Dahil ba talaga sa mga ginto at pilak, gusto mo ba akong mapahiya dito? Xiao Huaxu, kung talagang kaya mo, yung 20,000, ikaw na gumapang ng paraan para kitain yan. Bakit kailangan mo pang hiyain ang sarili mo dito? Fukuya. Kung ayaw ni Ate Shen, hayaan mo na. Pagpasok ko sa General Mansion, pareho kaming magiging pantay mong asawa. Ayokong pahirapan pa si ate sa sitwasyong to. Wanner, masyado kang mabait kasi. Ako ang magiging asawa niya. Lahat ng tao niya ay akin na rin. Lalo na ang dowry niya. Mga telang mamahalin, mga rare na bato at hiyas, lahat ng mamahalin sa Treasure Pavilion. Ilabas niyo na lahat yan, para kay Wanner. Prince, ikaw ang asawa ng amo ko. Ba't parang hindi ka mister dito? Wala ka sigurong tamang pag-iisip. Kahapon lang, pumasok na siya sa General Mansion ko. Maliban sa akin, sino pa ba ang mister niya? Kung iniwan ko siya, wala na siyang iba kundi isang babaeng pwedeng laitin at talikuran. Shenfu, pinilit mong pumasok sa General Mansion natin. Pinantay ko si Wanner bilang pantay na asawa. Regalo ko na rin yan sa'yo bilang respeto. Bukod pa dyan, sa susunod kahit mag-greet ka sa umaga, kailangan nakapwesto ka kalahating hakbang sa likod ni Wanner. Siya ang mas mataas sa inyo. Ang yabang mo naman, Prince Xiao. Regalo mo raw sa akin ang respeto mo. Yang respeto mo, ipamigay mo sa gusto mo. Hindi ko yan kailangan. Ayos ka, naglalakas loob ka pa talagang di irespeto ang asawa mo. Ang mister ang haligi ng pamilya. Ngayon pa lang, kahit hiwalayan kita. Karapatan ko yan. Ngayon pa lang, kahit hiwalayan kita. Deserve ko iyon. Fukuya. Sobra ka na. Ikaw, sino ba ang gusto mong hiwalayan? Ikaw, sino ba ang gusto mong hiwalayan? Tatay, General. General, ikaw na ang magdesisyon para sa amo naming babae. Si Prince, nagbabalak pang saktan ang amo namin. Ikaw, masyado ka ng suwail. tatay, si Shenfu, masyado na siyang matapang. Babae pa siya, pero mapangahas. Ngayon pa, mismong asawa niya ayaw na niyang kilalanin. Ganoon siya kabastos at wala sa lugar. Ligtas ka pa din, konti lang parusa ko. At saka, ako at si Fukuya, pumili ng maganda at mahal na inkstone para sa inyo. Nakita ni Ate Shen, sinabi niyang, masyadong mahal, sayang daw kung sa inyo ibibigay. Simula bata pa si Fukuya, nirerespeto na niya kayo. Kaya nung narinig niya yon, talagang nagalit siya. Ganyan ang pagtrato ni Ate Shen, di talaga karapat-dapat sa pabor ng mansyon na binigay sa kanya. Imbento mo lang yan. Kailan ko sinabi ang ganyang bagay? Malaki ang respeto ko kay General. Alam kong malinaw ang puso niya, kaya hindi mo dapat sirain ang isip niya rito. Shenfu, tunay na, negosyante lang ang pinagmulan mo. Hindi ka talaga bagay sa mataas na lipunan. Di marunong gumalang sa mister, hindi rin marunong gumalang sa mga nakakatanda. Tatay, ang babae na to, walang respeto at malasakit. Di siya nararapat manatili sa mansion. Hiwalayan ko na siya. Para di na siya mapahiya, pa sa harap ng iba. Tumahimik ka. Fukuya. Natutunan mo ba ang disiplina at respeto o tinapon lang sa tiyan ng aso? Pati pangalan ni Shenfu, karapatan mo bang tawagin? Ina pa niya, pinagsasabihan mo pa, ang tapang mo talaga. Ina. Tatay, tama ba narinig ko? Bago pa lang ang kasal namin, kakasal lang kami eh. Paano naging? Ina ko siya. Di ka nagkamali. Sa usapan ng antas, tumatanda na ako sa inyo. Lahat kayo kailangan tawagin akong nanay. Paano mangyayari yon? Pinagtutulungan. Niyo lang ako. Shenfu, kahit nagsiselos ka pa kay Wanner, huwag mo na sanang idamay si tatay sa plano mo. Ina at manugang, ina at manugang. Kailangan pa bang magulo? Ayaw mo maniwala. Sige na, Shenfu. Pinapangako ko sa'yo, bago pa ikasal kami ni Wanner, sa kwarto mo muna ako titira. Di ba ang Shen family, mayabang? Sabi, madaling mabuntis ang mga babae nyo. Sa loob ng ilang araw, baka magkaanak na tayo. Ikaw. Ako at si General, may kasal na tayo, may basbas at ligan na papeles. Kahit bata pa ako, mas nakatatanda pa rin ako sa'yo ngayon. Pag nagsalita ka pa ng di maayos, paparusahan na kita ayon sa tradisyon ng pamilya. Shenfu, sobra na yung drama mo. Pinapayagan mo pa si tatay na sumakay sa kalokohan mo. Nakakatawa ka na talaga. Ngayon, paparusahan ko ng husto ang walang galang sa mga nakatatanda. Harap ka na, talikod. Lumingon ka. Tatay.
Alam ko pong noong araw ng kasal ay iniwan ko si Shenfu. Napahiya po ang pamilya Hao dahil doon. Pero kasi si Shenfu masyadong magdamdam. Hindi niya kayang tanggapin si Wanner. Senor Hao. Siksujudge naman. Nadala lang ng emosyon kaya nagawa yon. Uulitin ko. Lumiko ka. Sujudge. Ito ay maliit na parusa lang bilang paalala. Kapag inulit mo pa ang hindi pagrespeto kay Fuer, parurusahan ka ayon sa batas ng pamilya. Xiao Huaxu. Ngayong araw na to, simula pa lang ito ng ating usapan. Tara na. Tumayo ka na, Sujudge. Sujudge. Si Shenfu ba yon? Totoong pinakasalan siya ni Senor Hao. Akala mo ba talagang napangasawa niya si tatay? Ang totoo, ginagamit lang niya ang impluensya ni tatay para tapatan ako. Isa lang siyang ordinaryong negosyante. Walang kwentang ipagmalaki. Pero, pati si Senor Hao kanina, aminadong pinakasalan niya ang babaeng taga Shen. Ibig sabihin ba, talagang mag-asawa na sila ngayon? Paano naman mangyayari yon? Hindi pa naman ako nagbigay ng sulat ng pagkakansela ng engagement. Kahit wala pang seremonyang kasal, si Shenfu pa rin ang asawa kong legal. Paano pa siya makakapag-asawa ng iba? Galit lang si tatay sa ginawa kong kahapon. Napahiya ang pamilya Hao. Kaya pinagtulungan nila akong pahiya gamit ang palabas na yon. Kung sakaling, totoong mapangasawa ni Senor Hao ang babaeng taga Shen, ibig sabihin, siya na ang magiging nanay mo. Kung sakali mang mapasok pa ako sa pamilya Hao, siguradong mahirap na ang buhay ko doon. Huwag kang mag-alala. Ang babaeng taga Shen ay isang negosyante lang, nagkataon lang na, madali siyang magkaanak. Ang kailangan ng pangunahing ginang ng pamilya Hao ay may taglay na disiplina at kabaitan. Siguradong hindi siya pakakasalan ni tatay. Senor Hao, para sa pagbabalik mo dito bilang bisita, humanda ako ng peres ng Jade Ruly, at itong peres ng pulseras na ginto at jade. Ano sa tingin mo? Ginang, hindi ka lang mabait at marunong. Magaling ka din pumili ng regalo. Puro papuri na lang ang sinasabi mo sa akin. Matanda ka na kasi, sanay ka namang bola. Tama nga pala. Alam kong mahilig ka, Senor Hao, mag-ipon ng mga inkstone. Ito naman, natitirang iisang piraso mula kay Maestro Tuin. Nagustuhan mo ba? HMM. Lagot, sinuhulan mo na ako. Senor Hao, mabait ka sa akin. Siyempre gusto ko rin na mapasaya ka. Kahit pinarusahan si Xiao Huaxu ngayon, siya pa rin ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Hao. Ang tanging paraan ay magkaanak agad ng sariling anak ni Senor Hao para masiguro ko ang aking lugar. Senor Hao. Dahan-dahan lang. Sujudge, bakit mas pinapanigan ni Senor Hao yung babae mula sa pamilya Shen? Pinagtulungan pa nilang pagtakpan siya. Sujudge, talagang naaawa ako sa'yo. Wanner. Ang bait at lambing mo palagi. Noong isang araw kong, hindi lang dahil kay Shenfu, sana kasal na tayo ngayon. Ganito na lang, pupuntahan ko ngayon, sina lola at tatay, bukas kasal na tayo, para makapasok ka sa pamilya. Bilang aking legal na asawa. Totoo ba yan? Pero, kung tutol si Etchen, Isa lang siyang simpleng babaeng negosyante. Anong karapatan niyang tumutol? Kuya, ang galing mo maglaro ng chess. Pabayaan mo na lang akong manalo minsan. Lola. Lola. Tatay. Tita. May nagawa akong kasalanan ngayon. Hindi mo pa pinag-iisipan ng mabuti. Anong ginagawa mo dito? Anong kailangan mo? Pinagalitan mo si tatay mo. Dahil din naman kay Shenfu. Siya. Lola. Nandito ako ngayon. Gusto ko sanang hingin na pakakasalan mo si Wanner. Bukas mismo. Kahapon ay kinasal ka na. Iniwan mo si Fuer. Napahiya ang pamilya ng Hao sa buong syudad. Kinabukasan, gusto mo pang pakakasalan si Leo Wanner bilang asawa. Ikaw. Nay, huwag kang masyadong magalit. Mahalaga ang kalusugan mo.
Huashu, hindi lang mahina ang katawan ni Liu Waner. Wala ring mabuting ugali at napakaarte pa niya. Hindi siya karapat-dapat maging asawa ng tagapagmana. Tita, ang dami mo namang sinabi. Ang totoo, gusto niyo lang, yung mga babaeng kagaya ni Shenfu, yung mga madaling mabuntis, di ba? Pero si Shenfu, napaka-arogante at walang konsiderasyon. Wala siyang kaunting, lambing at kabaitan bilang asawa ng tagapagmana. Yung babala mo kahapon, hindi na niya pinansin yun. Ganun ba? Ako. Basta, hindi na ako makapaghintay. Bukas, pakakasalan ko na si Waner. Ang bagay na ito, kailangan pang tanungin ang opinyon ni Fuer. Bakit kailangan pang tanungin siya? Babae lang naman siya. Hindi ko alam kung bakit kailangang tanungin ako. Fuer. Sakto ang dating mo. Sakto na rin, pinag-uusapan namin ang kasal ni Huashu. Kasal. Kay Liu Waner. Tama. Bukas na. Ihahatid ko na si Waner dito sa bahay. Talagang hindi ka na makapag-antay ah. Fuer, tungkol dito, ano ang masasabi mo? Lola, tatay, tita, ang pagpapakasal, bagay ko lang yon. Bakit kailangang opinyon ng isang babae pa? Kayo ba? Bakit insist nyo na itanong pa ang opinyon niya? Napakabastos mo. Ang kasal mo, dapat tanungin si Fuer muna. Walang modo kang bata, nagpapasaway ka na naman ba? Alam ko naman na dahil sa kaguluhan kahapon. Siyempre, magkakaroon kayo ng sama ng loob ni Fuer. Pero tapos na yun, hayaan na lang natin nakaraan. Base sa relasyon nyo ngayon, base sa relasyon nyo ngayon, base sa relasyon nyo ngayon. Paano mo naman magagawang, di hingin ang pahintulot niya sa kasal mo? Paano mo naman magagawang, di hingin ang pahintulot niya sa kasal mo? Wala naman kaming koneksyon. Sa totoo lang, siya lang naman yung. Si Huashu, di ba? Ang kasal, malaking bagay yan, hindi pwedeng gawing biro yun. Ang kasal, mo dapat, may pahintulot ng pamilya. Fuer, ano ang tingin mo? Basta tumango si Fuer, aprobado na ang kasal. Teka lang, paano kung di siya pumayag? Eddie, hindi na aprobado. Lola, sobrang bias mo naman. Si Waner ay galing sa mataas na pamilya. Mahinhin at mabait. Maliban sa mahina ang katawan, wala namang pagkukulang kumpara kay Shenfu. Gusto niyo talaga siya, madaling magbuntis. Tingnan ko lang, kailan siya magkakaroon ng anak. Hindi mo na kailangan mag-alala dyan. Bakit? Bakit di ko kailangan mag-alala? Kung magkakaanak ba siya, hindi ba dapat? Tama na, Huashu. Habang tumatagal, mas nawawala ang respeto mo. Fuer, itong batang to, at ang kasal nila ni Liu Waner, pumapayag ka ba? Fuer. Walang pressure. Kung ayaw mo, hanggang sa buhay ko, hindi ko papapasukin si Liu Waner dito sa bahay. Tatay, sige na Shenfu, huwag mo na akong paikutin. Kung lahat sila nakasalalay sa opinyon mo, sabihin mo na ng diretsyo. Pumapayag ako. Fuer, seryoso ka ba pumapayag? Hindi naman kayo, magkasundo ni Liu Waner. Pag pumasok siya dito sa bahay, baka magulo, ka pa niyan. Tita, anong klaseng tanong naman yan? Si Waner mahinhin at mahina. Baka nga si Shenfu, na walang modo at galing sa negosyanteng pamilya, ang naghanap ng gulo. Xiao Huashu, ang bastos mo magsalita, mag-sorry ka agad kay Fuer. Tatay, Fuer, kung ayaw mong pumayag, huwag mong pilitin ang sarili mo. Salamat sa pag-aalala ninyo. To be honest, wala akong pak. Kung pakasalan ni Xiao Huaxu si Liu Waner. Kung gusto niyang pakasalan, edi pakasalan niya, akin na ang tungkulin niya sa akin. Parusahan natin siya, magluhod siya sa altar buong gabi. ang kapal ng mukha mo namang parusahan ako. Karapat dapat ka namang parusahan ni Fuer. Kung di mo tanggap, paano kung ako na lang ang mamalo sa'yo? Tatay, anak, tanggap ko ang parusa. Fuer, ngayong nagpasya ka na, napakasalan si Liu Waner. Dapat mong alagaan siya. Huwag na huwag mo siyang tratuhin gaya ng ginawa mo kay Fuer. Opo, Lola. Xiao Huaxu, pinayagan ko na kasi, ang kasal mo kay Liu Waner. Ano pang kailangan mo? Shenfu, mahal mo talaga ako, sobrang mahal mo pa nga. Xiao Shizi, ikaw, nananaginip ka ba? Noong kasal, gusto kong maging pantay si Waner. Ang lakas pa ng eskandalo mo. Gusto mo pang itigil ang kasal natin. Pero ngayong araw, nagbigay ka ng tiya kay Lola. Pumayag ka pang pakasalan ko si Waner. Di ba para kang nanliligaw sa akin? Nagbigay ako ng teya kay Lola, bilang respeto, pati mula, sa puso. Tungkol naman sa, kasal mo kay Liu Waner. Kung sino man gusto mong pakasalan, bahala ka. Hindi naman ako kasali dyan. Shenfu, di mo naman kailangang itago pa ang pagmamahal mo sa akin.
Kung tititigan mo ng mabuti, talagang, maganda ka pala. Di ba sabi nila, ang mga babae sa pamilya ni Shen, madaling magbuntis? Gusto mo talaga, magkaanak tayo, di ba? Maganda ang mood ko ngayon. Payag na akong magsama tayo ngayong gabi. Xiao Washu. Maging maingat ka sa asal mo. Ako ang iyong madrasta. Ilan bang buhay ang kaya mong ibayad sa parusa? Xiao Huaxu, pakiusap, alalahanin mo ang iyong posisyon. Ako ang iyong madrasta. Ilan bang buhay mo ang kayang ipain para maparusahan? Huwag kang bastos. Ano bang pinapakitang malinis at tapat diyan? Akala mo ba ang tatay ko, sasabay sa drama mo? Drama? Wala nang silbi ang maraming salita. Kung ayaw mo talagang paniwalaan ang sinasabi namin ni Marangal na Lord, bukas na lang, sa harap ng kasal, niyo ni Liwaner, malalaman mo rin ang totoo. Ano nang ibig sabihin yan? Bukas, pakakasal na kami ni Warner. Kung magulo ka ulit bukas, huwag mo akong sisisihin kung lalabanan kita. Bukas, malalaman mo rin. Sige na, pumunta ka na lang sa altar ng mga ninuno. Lumuhod ka magdamag dyan. Yan ang parusa sa iyo ng Marangal na Lord. Yan ang parusa sa iyo ng Marangal na Lord. Ikaw. Nagpapanggap lang na makapangyarihan kasi may kasangga. Gusto ko lang makita bukas. Ano pa bang plano ang ilalabas mo? Warner. Sa wakas, napangasawa na kita. Sa wakas, nakapasok na rin ako sa pamilya ng Lord ng Hilagang Teritoryo. Kapag tumanda pa si Lord, ipapasa na niya kay Huaxu. Ako na ang magiging kagalang-galang na ginang ng Lord. Pero yang si Shen Fu, bilang tamang asawa ni Kuya Huaxu, kailangan ko pa siyang tanggalin. Warner. Kuya Huaxu, sobrang saya ko, Warner. Sa loob lang ng 3 araw, 2 kasalan kaagad sa pamilya ng Lord. Talagang napakainit dito. HMMPH, yang tagapagmana ng Lord. 3 araw lang, 2 babae na ang pinakasalan. Pareho pang tamang asawa. Sa edad kong to, ngayon lang ako nakakita ng ganito kaskandalo. Ano namang masama doon? Yang si Shen. Babae lang ng mga ngalakal. Nakapasok siya sa pamilya ng Lord bilang tamang asawa. Swerte na nga niya yon. Xiao Huaxu, ano nang sinabi mo? Shen Fu. Sinasabi ko, ikaw na anak ng mga ngalakal. Swerte ka nang nakapasok bilang tamang asawa sa pamilya ng Lord. Ngayon, si Warner ay nandito na rin. Kahit na pareho kayong tamang asawa sa papel, lahat ng bagay dapat siya ang masusunod. Tamang asawa? Ang saya mo, no, kaliwat kanan may asawa ka, parang panaginip mo lang. Matagal ko nang sinabi sa iyo. Matagal na tayong tapos. Anong mga pinagsasabi mo? Noong ang araw ng kasal, nagkaroon tayo ng konting gulo. Madali kang magalit at gusto mo agad maghiwalay. Bilang lalaki, ako'y nagpakumbaba at nagpaubaya. Kahit hindi tayo parehong formal na ikinasal, lumusot ka naman sa pinto. Ano pa bang hinahanap mo? Nga, Ate Shen, alam kong mataas ang pride mo. Ayaw mong maging tamang asawa lang. Pero kami ni Kuya Huaxu, lumaki kami ng magkasama. Mahal namin ang isa't isa. Kung tutusin, ikaw talaga ang pangatlong gulo dito. Kayo na nga ang nagmamahalan, hindi nga pinapansin ang ginang namin. Napakasalan ka, babaero. Isang simpleng kasambahay. Anong karapatang murahin ang amo? Ha! Mga tao ko yan. Wala kang karapatan na pagsabihan sila. Naglalakas loob kang saktan ako. Kuya Huaxu, hindi pa nga ako nakakapasok sa bahay. Si Ate Shen binibigyan na agad ako ng warning. Paano pa kaya ako dito sa pamilya ng Lord? Baka araw-araw na lang akong mahirapan. Warner, huwag kang mag-alala. Nandito ako, hindi ka niya pwedeng apihin. Alaynan. Shen Fu, sinabi ko na kanina, pagpasok mo dito, siya ang masusunod. Naglalakas loob kang saktan siya. CJ, ngayon, bilang asawa mo, tuturuan kita ng leksyon. Lola. Lola. Hindi ka pa kasal. Ang lola tawag mo. Dapat pagkatapos ng seremonya pa. Opo. Ikaw talagang bata ka. Lampas na sa oras. Ang tagal mong hindi pumasok sa bahay. Dito ka nag-iinitan kay Fuer.
Pinapahiya mo ako. Pinapahiya mo ako. Hooer, matanda ka na rin. Hindi mo pa rin alam timbangin ang sitwasyon. Ba't pinapahirapan mo pa ako? Araw-araw kang iniintindi ng lola. Lola, tita, kanina si Shenfu po ang nangaapi kay Wan'er, kaya, Tahimik. Paano mo nagagawang tawagin si Fuer sa pangalan lang? Si Fuer nagtuturo kay Ginang. Leo, tinuturuan niyang sumunod sa palakad dito sa bahay ng Lord. Tama lang yun. Lola, pumasok si Wan'er. Hindi bilang kabit. Ano naman ang karapatan niyang pagsabihan si Wan'er? Maling-mali ka. May karapatan akong pagsabihan siya. May karapatan din akong pagsabihan ka. Shenfu, masyado ka ng bastos. Ayos ka lang ba? Salamat, marangal na Lord. Sa ating dalawa, hindi na kailangan ng pasasalamat. Walang hiya. Hoy, Walang hiya. Naglalakas loob kang tratuhin ng ganyan si Fuer. Walang galang, sobrang sama ng asal mo. Lola, tama na po, huwag niyo na po siyang paluin. Araw ng kasal ngayon, ang daming tao. Paano na lang ang dangal ng tagapagmana ng Lord? Yan ang bagay sa'yo. Washo. Ang bastos mo kay Fuer, wala kang galang. Tinuturuan ka ng lola mo para maturuan kang umasta. Ay, Ginang ang dating Lord, tama na po. Tama na po. alam mo, yang pangatlong anak na babae ng Shen, talagang may tapang. Lahat ng tao dito sa bahay ng Lord, nasa likod niya. Kasalanan ng tagapagmana ng Lord. Walang seryoso sa buhay. Masama ang ugali. Ako lang yata ang napapansin. Ang pangatlong anak na babae ng Shen at ang marangal na Lord, parang may kakaibang samahan. Fuer. Pasensya ka na talaga. Sobrang bastos talaga nung batang yun. Narapat lang siyang paluin. Ayos lang po ako. Xiao Washo. Pagkatapos ng kasal ngayon, pumunta ka sa altar ng ninuno at lumuhad ng 6 na oras. Tatay, araw ng kasal ko po to. Pag yumengal ka pa, dagdagan ko ng 1 oras ang pagluhod mo. Manong Hao, matandang ginang. Hindi na maaga ang oras. Malalampasan na natin ang oras ng kasal namin ni Xujej. Wan'er, umalis na tayo. Shenfu, nakikita ko namang hindi mo matanggap na magkasundo kami ni Wan'er. Sinadya mong patagalin ang oras. Siya Uhaksu, gusto ko ring makita kung anong itsura mo mamaya. Pag nakita mo ako, Shenfu, bakit siya nakaupo sa upuan ng may bahay? Shenfu, ikaw na walang modo, anak ng negosyante. Alam mo ba kung anong upuan ang inuupuan mo? anong upuan? Yan ang upuan ng may bahay ng Hao Mansion. Nakakapagtaka. Lola, Papa at Tita, bakit wala sa inyo ang pumigil sa kanya? Ayaw niyo ba siyang mapahiya sa harap ng lahat? Yung upuan ng may bahay ng Hao Mansion. Hindi ba dapat sa akin yan? Chen, baliw ka na ba? Yang upuan, para lang yan sa asawang babae ni Manong Hao. Shenfu, bumaba ka dyan agad. Xiao Washo. Kung paano ka makapagsalita ng ganyan kay Fuer. Stepmom mo siya. Tatay, huwag mo na akong gawing tanga. Hinahayaan mo lang siyang gamitin ka. Obvious na hindi mabuti ang layunin niya. Nga, Manong Hao, matandang ginang. Ginang ng anguugong. Ate Shen, napakabastos mo. Alam kong iniintindi ninyo ang damdamin niya, pero sa bastos niyang ginawa, umupo pa siya sa upuan na hindi kanya. Kung sa labas nangyari to, di ba nakakahiya sa buong Hao Mansion? Tumigil ka. Umupo sa upuan na hindi para sa'yo. Siya Uhaksu, mas mabuti tanungin mo na lang, si matandang ginang at si ginang ng anguugong. Kung pwede nga ba akong umupo dito o hindi? Anong ibig mong sabihin? Washo. Liu Wan'er. Sabi na ni Kuya, si Fuer ay stepmom nyo na. Bakit? May problema ba kung siya na ang umupo sa upuan ng may bahay? Tita, anong pinagsasabi mo? Zuer. Noong araw na iniwan mo si Fuer sa harap ng lahat. Pinakasalan na niya si Yanner. Ngayon, opisyal at legal, na siya ang asawang babae ni Manong Hao, at stepmother mo na siya. Shenfu. Siya ba talaga ang stepmother ko na? Pinakasalan mo ba talaga si Papa? Tama. Ako at si Manong Hao, legal na mag-asawa na. Nagdaos kami ng kasal. Ako ang tunay at tanging asawa niya. Paanong nangyari ito? Si Shenfu, asawa ko na. Paano naging stepmother ko siya? Impossible to. Ako at si Fuer, nagdaos na ng kasal. Sabay din kaming, naghandog ng tsaa kay Mama. Ako ang opisyal at legal. Na may bahay ng Hao ng Shenbei.
Sia Uhaksu. Ako at si Manong Hao, matagal na naming sinabi sa'yo. Ikaw lang ang ayaw maniwala. Napaka-imposible nito. Papa, hindi mo ba sinabi? Ayaw mo nang masayang ang buhay ng isang babae at nagdesisyon ka nang hindi na mag-asawa habang buhay. Kailan naging sayo? Kailan naging sayo? Ang karapatang magtanong sa mga gawain ko? Kahit mahirap magkaanak si Manong Hao, madali namang mabuntis at magkaanak ang aming dalaga. Pag nagkaanak sila ni Manong Hao ng isang batang tagapagmana, magiging masaya at maayos ang pamilya. Paano naman masasabing na sayang ang buhay ng aming dalaga? Maganda yan. Lahat ng tao sa How Mansion, inaabangan talaga yan. Gusto pa niyang magkaanak kay Papa para palitan ako sa posisyon ko. Kalimutan mo na yan. Walang mangyayari sa gusto mo. Sujej. Shen 8, huwag. Shen Ginang, naging asawa ka na ng Haofu. Ikaw na ngayon ang nanay natin. Sa mga susunod na araw, hindi magiging madali ang buhay ko. One-er, huwag kang mag-alala. Hinding-hindi ko hahayaang gawin niya ang gusto niya. Liu Wan-er, pinagmamalaki mo masyado ang sarili mo. Para sa'yo, sobra mong pinapahalaga ang sarili mo. Shenfu, tumigil ka. Sino bang tinatakot mo riyan? Tatay, pasensya na po. Hindi pa po kasi ako sanay. Sige na, bilisan na natin ang kasal. Unang saludo sa langit at lupa. Magbigay galang. Sia Uhaksu, Liu Wan-er, sa araw ng kasal nyo, binastos nyo ako. Pinahiya nyo ako. Lahat tayo magkasama sa Haofu. Mahaba pa ang mga araw natin. Kapag ako na madaling magbuntis, nagdalang tao ng anak mismo ni Haoye. Yan na ang araw na mawawala sa inyo ang lahat. Pinag-isa ang langit at lupa. Mabait at nagkakasundo ang mag-asawa. Tapos na ang seremonya. Ang mga bagong kasal magbigay ng pagbati at maghain ng tsaa. Magbigay galang at maghain ng tsaa. Lola, pakiinom po ng tsaa. Magkakapamilya na tayo. Simula ngayon magpakabait tayo sa isa't isa. Huwag nang maulit pa ang kaguluhan katulad ng nangyari ngayong araw. Opo, Lola. Tatay, pakiinom po ng tsaa. Bakit? Itong pagbabago ng tawag na tsaa, ako lang ba ang hindi pwede uminom? Paano nangyari yon? Inumin niyo na po ang tsaa. Pakiinom po ng tsaa. Pagbabago ng tawag na tsaa, pagbabago ng tawag na tsaa. Walang pagbabago ng tawag. Anong klaseng tsaa ang iniinom ko? Yung amoy nyo. Parang puro pabanguhan ng green tea ano. Zuer, Wan-er, huwag kayong magulo. Bilisan nyo na at maghain kayo ng tsaa sa nanay nyo. Ako ang tunay at lehitimong asawa ni Haoye. Ang opisyal na ginang ng Haofu. Bakit? Hindi ko ba pwedeng inumin ang tamang tsaa mula sa inyo? Fuer, bata pa siya. Pero, siya lang ang tanging asawa ni Yanli. Siya ang kinikilalang anak dalagang gusto ko para sa anak ko. Bago pa ang bagong kasal na pumasok, dapat sundin ang pagbabago ng tawag. Ang Haofu sa Hilagang Bayan ay paborito ng emperador. Mataas ang katungkulan para sa kinabukasan nating lahat. Kahit tiisin ang isang saglit ng pagpapakumbaba. Anong masama doon? Sa susunod, marami akong pagkakataon para tapusin ang abala ng batang Shen na yan. Nanay, pakiinom po ng tsaa. Ang aking pinakamabait na anak. Nasaan na ang tsaa mo? Ang tunay na layunin ng pagbabago ng tawag na tsaa. Para sa bagong kasal na pumasok, yon ang dapat gawin. Si Wan-er nagbago na ng tawag. Kung ayaw mong maghain ng pagbabago ng tawag na tsaa, hindi ko papayagan si Liu Wan-er na pumasok. Kakakasal mo pa lang sa tatay ko. Anong karapatan mong magdesisyon? Kung hindi payagan ni Fuer, hindi ko rin papayagan. Ang bagay na to. Si Fuer ang magdedesisyon. Tatay, Kung ayaw mo pang maghain, mamamasa na ang tsaa, ang malamig na tsaa. Hindi ko na iinumin. Sujej, pumayag ka na lang kay Fuer. Sa haba ng panahon natin dito sa Haofu, marami pa tayong pagkakataon para pahirapan siya. Sujej, ayaw mo bang pakasalan si Wan-er? Shenfu, tandaan mo to. Hindi kita papayagang maging masaya. Nanay, pakiinom po ng tsaa. Shenfu, hintayin mo lang ako.
Ang kahihiyan na naranasan ko ngayon, paparamihin ko pa ang ipapadanas ko sa'yo. Nasaan na ang pinakamabait mong anak? Sige, tatanggapin ko na rin. Magkakapamilya na tayong lahat, lahat ng mga tampuhan. Burahin na lang natin. Simula ngayon, magpakabait tayo sa isa't isa. Magsimula ng maganda at mapayapang buhay. Itong matanda kong katawan, mapapanatag na rin. Opo. Lola, opo nanay. Pasensya na po, matandang ginang ng Haofu. Ang dalawang yon hindi mabuti ang ugali. Pero sadyang ako rin, mapaghiganti talaga ako. Ang galit natin sa isa't isa, hindi basta-basta mawawala. Cute mo talaga, si Shenfu, ang cute na batang yon. Isang anak ng negosyante na walang pangalan, swerte lang at nakapangasawa ng tatay ko. Naglalakas loob tuloy na utusan ako. Ngayon, gusto pa na, tawagin ko siyang nanay. So Jage, huwag mong hayaang humina ang katawan mo sa inis. Yung batang siya na yon, sobrang yabang. Oras na para bigyan siya ng leksyon. Hindi ba negosyante? Ang pamilya nila? Ibig mo sabihin, So Jage, ayos lang, gawin natin to. Tama, ngayong araw ang pagbisita pabalik sa magulang. Bakit parang hindi pa siya bumabalik? Tatay, nanay. Ay nako, bilisan at pakita mo kay mama. Ayos ka lang ba sa Haofu? Mama, huwag kang mag-alala. Si Haoye, mabait na mabait sa akin. Miss ko na kasi kayo eh. Ikaw talagang anak, kasal ka na, pero ang lambing mo parang bata pa rin. Tatay ni Mrs. Nanay ni Mrs. Ang pagbalik namin ngayon sa bahay ay medyo biglaan. Kaya nagdala ako ng kaunting regalo. Hindi ito sapat para ipakita ang respeto ko. Itong pares ng Jade Rui, ang bato ay napakalinaw at maganda. Sana magamit mo ito, tatay, nang may kasiyahan araw-araw. Itong pares naman ng gintong pulse heiress na may jade. Bagay na bagay kay nanay, nagpapatingkad sa kulay ng kutis niya. Bukod pa rito, narinig ko pong eksperto ka sa tsaa, tatay. Itong Wui Rocky ay pinatago ko ng 10 taon na. Nanay, mahilig kang manahi at gumawa ng kamay ng mga likha. Itong 2 pirasong Yanjin ay galing mismo sa palasyo bilang parangal mula sa Jiangnan. Mature at decente rin ang kulay nito. Ayos ka, Marquez. Ginawa mo pa palang palihim. Ang paghahanda ng ganito karaming bagay. Noong nag-asawa ka dito sa Marquis House, alam kong nahirapan ka na agad. Kaya hindi pwedeng maging simple lang ang balikbahay na regalo. Marquis. Noong si Fufo ay ikinasal sa Marquis House, tapos bigla siyang pinakasal sa huli, hindi ko naman masasabing wala kaming sama ng loob dito sa pamilya Shen. Ang hiling lang namin ay sana ang Marquis House ay alisin na si Xiao Washu bilang tagapagmana. Tatay, anong ibig mong sabihin? Si Fufo ay bata pa, may pagka-inosente, hindi pa gaanong marunong sa buhay. At tong batang to, medyo tanga rin. Kung kayo naman sa Marquis House ang samairan ng kasunduan, uuwi na lang sana kami. Bakit pa namin kailangang tulungan kayong maisaayos ang lahat? Kahit hindi sing taas ng posisyon ang pamilya Shen kumpara sa Marquis House. Sapat na ito para sa aming anak na babae na mamuhay ng walang inaalalang pangangailangan. Si Fufu ang bunso naming anak. Mula pagkabata ay minahal at inalagaan namin ng todo. Noong araw ng kasal, nang malaman ko ang nangyari, halos mabiyak ang puso ko. Tatay, nanay, ako. Patawarin niyo ako, pero diretsahan ako. Marquis, ikaw, palagi kang nasa labas, nasa digmaan. Samantalang ang anak kong babae, kung mapunta sa kamay ng anak mo na may dating alitan, paano siya magkakaroon ng maayos na buhay? Kaya naman, either alisin mo si Xiao Washu bilang tagapagmana, at siguraduhin wala ng problema si Fufu. O kaya ay hayaang maghiwalay na lang sila. Ako na lang ang magpapalaki at mag-aalaga sa kanya habang buhay. Tatay, kahit si Xiao Huaxu ang tagapagmana, hindi naman papayag si Marquez niyan. Ay naku, tay. Marquez, alam namin na ang hiling na ito ay medyo mahirap pero ito lang talaga ang magagawa namin para sa anak namin. Bagamat may kaya ang pamilya Shen. Negosyante lang din kami at di kasing taas ng Marquez House. Kesa naman umasa pa kami na mamahalin mo si Fufu habang buhay. Mas mabuti pa siguro na ipaglaban na lang namin ang konkretong kapakanan niya. Para naman kahit papaano maprotektahan siya habang nasa Marquez House. Tatay, nanay, alam ko pong para sa akin ang lahat ng to. Pero ang pag-alis sa tagapagmana ay hindi biro. Kailangan pa rin ito ng pahintulot ng matandang ginang ng Marquez House. Hay, tanga ka talagang bata ka. Basta pumayag ang Marquis, hindi mo na kailangang problemayin yun. Marquis, ano ang sagot mo? Sang-ayon ako. Marquez, ikaw, sang-ayon ka ba talagang alisin si Xiao Huaku bilang tagapagmana? Oo, tama. Si Washo kasi, hindi maganda ang ugali, magaan lang kumilos, at magulo ang buhay. Simula bata pa lang, puro gulo na ang dinadala. Hindi talaga siya karapat-dapat maging tagapagmana. Kung hindi lang wala akong sariling anak na lalaki, matagal ko na siyang tinanggal bilang tagapagmana. Sa ganitong paraan. Mas maganda. Mas maganda. Tatay, nanay,
Pakiramdam ko, hindi pwedeng madaliin ito. Oh, Fuer, ano ang iniisip mo? Marquez, kakapasok ko pa lang sa Marquez house bilang asawa. Tapos agad mong aalisin ang tagapagmana. Baka kasi masama ang tingin ng ibang tao. Mas maganda siguro, hintayin mong mabuntis ako ng sarili mong anak, tapos saka natin alisin si Huaksu. Ganoon, mas katuwiran at tama. Ang sinabi mo, Fufu, may punto rin naman talaga. Fuer, iniisip mo ba ito para sa akin? Marquez, lahat ng ginagawa mo ay para sa kabutihan ko. Siyempre, dapat din kitang alagaan at siguraduhin na walang problema sa'yo. Tatay ni Mrs., nanay ni Mrs., habang narito ako, hindi ko hahayaang si Fuer ay muling mapahamak o masaktan kahit kaunti, iingatan ko siya habang buhay. Nanay ni Mrs. Noong pinakasal ako kay Marquez, mas dahil sa pangangailangan at sitwasyon iyon. Pero ngayon, ramdam ko talaga na may asawa ako na. Gagawin ang lahat para maprotektahan ako. Fuer, huwag kang umiyak. Sabi ni nanay mo, paborito mong kainin yung Asmendas cake na siya mismo ang gumawa. Tikman mo. Ang sarap. Don, maghapon mo na akong sinamahan mag-ikot. Siguro, ang dami mo nang kailangang asikasuhin sa trabaho, no? Di na rin maaga. Baka gusto mo nang umuwi muna. Ayos lang. Minsan lang na ganito. Kasaya si Mrs. Sige, hanggat gusto mong mag-ikot, sasamahan kita. Alaynan. Uy! Don, Mrs., tamang-tama ang dating nyo ngayon. Lahat ng ito, bago naming stocks ngayong 2-3 araw lang. Mrs., tingnan nyo po. Ang ganda talaga ng taste mo, bagay na bagay sa'yo ang hairpan, na ito na parang batong jade. Honey, maganda ba? Oo, ang ganda. Sobrang ganda. San Xiaoji, talagang nakahanap ka ng mabuting mapapangasawa. Nakikita si Don, ganyan ka magmahal kay San Xiaoji. Pati si boss at si madam mapapanatag na yan. Mrs., si Chen ang manager ng Zenbauj, gusto kayong kausapin. Sabi niya may importante lang siyang sadya. Uncle Chen, papasukin mo siya. San Xiaoji, masama ang balita. Uncle Chen, hinay-hinay lang. May nangyari ba sa Zenbauj? Hindi lang sa Zenbauj, pati buong negosyo ng pamilya Shen. Apektado lahat. Anong sabi mo? San Xiaoji, may nang-aapi talaga sa Shen family. Hindi lang Zenbauj, halos lahat ng suppliers ng mga tindahan natin. Sunod-sunod na nawawalan ng supply. May ilan din na inireklamo at pinapasara ng mga otoridad. May ideya ka ba kung sino gumagawa nito? Sinuri na namin lahat ng naging kaaway namin dati. Siguradong hindi sila. Malakas at malaki ang impluensya ng nasa likod. Sa pag-aanalisa naming parang Parang ano? Parang konektado sa lakas ng Zenbei Haofu. Pero itong Haofu, pamilya ng asawa mo, San Xiaoji, paano nila magawa to? Hindi, may 2 pang tao sa Haofu. Nagalit na masira kami ni Pamilya Shen. Posibleng, sina Xiao Huaksu at Li Wan-er ang may gawa nito. Ginamit nila ang lakas ng Zenbei Haofu para putulin ang daloy ng negosyo ng Shen. Binabalak nilang pabagsakin kami. Hindi ko papayagang magtagumpay sila. Ngayon, San Xiaoji, anong plano natin? Ayaw sana ni Papa at ni Mama na mag-alala ka. Pero kitang-kita ko na halos wala na kaming lakas lumaban. Ako na lang, lumapit dito sa'yo, San Yangzi. Uncle Chen, huwag kayong mag-alala. Ako na ang bahala rito. Xiao Huaksu, kung ganyan ang laro mo, edi pagsasabayan na natin ang luma at bagong galit. Dati pa gusto kong magkaanak kay Don saka ko siya, pababain sa posisyon bilang tagapagmana. Pero ngayon, mukhang mas gusto na niyang palalain ang sitwasyon. Shenfu. Anong tawag mo sa akin? Mama. Hindi ko alam kung, lately, nakakatulog ka pa ba ng mahimbing, Mama? Kung ako yan, kapag may nangyaring ganyan sa pamilya ko, malamang di na ako makakatulog. Yung pagpapahirap sa negosyo ng Shen, ikaw nga talaga ang gumagawa, no? Bakit? May ebidensya ka ba? Shenfu, ganyan ang napapala ng kalabanin mo ko. Walang kasalanan dapat madamay. Yung galit nating 2, anong kinalaman ng pamilya Shen? Paano kung malaman ni Don ang ginawa mo? Bakit?
Isasumbong mo ko kay Papa. Shenfu, makinig ka. Si Papa kaya lang naman, pinakasalan ka kasi madali kang mabuntis. Sa mata ng buong Haofu, ginawang kang, instrumento lang para manganak. Pero ako, iba, ako ang tanging tagapagmana ng buong Haofu. Sino kaya ang kakampihan ni Papa? Hindi mo pa rin sigurado kung sino ang mananalo. Xiao Huaxu, dapat maging handa ka sa posisyon mong tagapagmana. Kahit noong huling bisita sa bahay ng Shen, pumayag si Don na huwag tanggalin muna ang tagapagmana sa pwesto. Pero nandun kasi si Papa at Mama noon, baka pakitang tao lang. Hindi pa natin alam kung ngayon kailangang pumili. Xiao Yanli, anong gagawin mo? 4. Bakit ka nakatayo sa pintuan? Halika, pasok ka. Don, may gusto lang sanang pag-usapan. Si Fur sa'yo. Alam ko na ang lahat tungkol sa Shen. Ang negosyo ng Shen, naputol ang mga supply dahil sa tao. May mga tindahan din na, napasara dahil sa reklamo. Don, alam mo na pala ang lahat. Alam ko rin, sina Washo at Liu Waner ang may gawa ng lahat ng ito. Ibig sabihin, alam na pala niya lahat. Ano kayang ibig sabihin nun? Ngayon, kailangan kong ipakita ang halaga ko sa Haofu para makuha ang suporta niya. Don, kung wala kang gagawin mamaya, pwede ka na ring matulog sa kwarto ko. 4. Esan, Hindi mo na kailangan gawin yan. Don, ako. Mrs., ang ibig kong sabihin, ikaw ang pinili ko. Ikaw ang gusto kong makasama habang buhay, hindi lang para magkaanak. Don, hindi ka ba napapahiya sa nangyari? Dati, si Washo ginawang tagapagmana para may magpatuloy sa Hufu. Pero ngayon, hindi siya nagbabago. Maliit ang puso at dinadamay pa. Ang iba dahil sa personal na galit, wala nang silbi ang ganon. Mas gusto ko pang mawala ng tagapagmana kaysa magkaroon ng ganyan. Bukas, ipapaalam ko na sa lahat. Tatanggalin ko siya sa pagiging tagapagmana. Don, pero matagal nang nandito si Xiao Huaxu sa Haofu. Baka madaming magalit sa desisyon mo. Kahit magalit sila, ako si Xiao Yanli, ipagtatanggol ko ang asawa ko, hindi ko kailangang mangamba sa sasabihin ng iba. Tungkol kay Xiao Washo, dahil ginawa niya to, dapat niyang panagutan. Hindi ko inakalang, gagawin mo ang ganito para sa akin. Bakit ka natulala dyan? Tumulong ka na sa asawa mo. Sige nga. Simula ngayon, hindi na ako mag-isa. Nasa likod ko na ang aking asawa. Nandito rin sina Lola at Tita, baka yung ginawa ko sa pamilya Shen. Sinumbong ni Shenfu kay Papa, pero wala siyang ebidensya, kaya hindi niya ako kayang saktan. Bukod pa rito, ako lang ang nag-iisang tagapagmana. Ang pinakapwede lang gawin ni Papa ay paluin ako ng kaunti. Lola. Papa. Tita. HMM. Mama. Mama. Oh, ganyan kayo kabigat ang loob. Nakakaawa naman kayo. Huwag kayong mag-alala. Simula ngayon, hindi niyo na rin kailangang tawagin akong mama. Ano nang ibig sabihin nun? Ang ibig kong sabihin, sa susunod, hindi ka na anak ko sa pangalan lang. Papa, napagdesisyonan niyo na ba talaga na hiwalayan ang babaeng yan? Alam ko naman, panandalian niyo lang, nahulog sa ganda niya, isa lang siyang hamak na negosyante. Paano niya naman mahigit ang pamilya natin dito sa bahay tagapagmana ng Hilaga? At ikaw, Shen Firen, ang mga babae sa inyong Shen, hindi ba ang sabi, madali raw mabuntis at maraming anak? Matagal-tagal ka na rin dito sa bahay, pero wala pa akong nakikitang nagbabago sa tiyan mo. Mukhang yung sinasabi nilang madali mabuntis at maraming anak. Chismis lang pala yon. Napansin siguro yon ni Lord Tagapagmana. Kaya niya naisipan kang hiwalayan. Shenfu, hindi mo kailangan akong saktan pa. Dapat lang na, lumayas ka na dito sa bahay ng tagapagmana. Gala ka. Papa. Sukuya. Papa. Kayong dalawang walang hiya, naglakas loob kayong bastyusan ng punong ina ng bahay ng tagapagmana. Xiao Washo, pinatawag kita ngayon, para ipahayag ang isang bagay. Simula ngayon, inaalis na kita bilang tagapagmana, ng bahay tagapagmana ng Hilaga.
Papa, kayo, talaga bang tatanggalin niyo ako bilang tagapagmana? Papa, ano nung sinabi niyo? Bilang Lord Tagapagmana ng Hilaga, opisyal kong pinapahayag, simula ngayon. Inaalis na kita bilang tagapagmana ng bahay tagapagmana ng Hilaga. Ano? Tatanggalin na pala ako ni Papa bilang tagapagmana. Ano bang kasalanan ko? Para ganito ang trato sa akin ni Papa. Sia Ohaksu, yung ginagawa niyong maduduming, bagay ni na Liwan sa likod ng lahat. Akala niyo ba walang nakakaalam? Ako, hindi ko alam kung anong sinasabi niyo. Shen Firen. Hindi dapat pinag-uusapan ng ganun basta-basta ang mga ganyan. Tama na, anak na Suwail. Ginamit mo ang kapangyarihan ng bahay tagapagmana ng Hilaga para siraan ang negosyo ng pamilya Shen. Iyan ang pamilya ng iyong madrasta. Grabe ka, walang galang. Papa, hindi totoo yon. Washu. Lola. Akala ko nung napangasawa mo. Si Leo Wanner na mahal mo. Matutuldukan na lahat ng hidwaan nyo ni Fuer. Tahimik na tayo bilang pamilya. Hindi ko inakala na gusto mo pa palang wasakin ng Shen. Ganito ka pala, walang katapatan, walang paki sa pamilya. Washu, alam mo ba, nung nalaman ng lola mo, halos hindi siya makahinga. Ako, ito ang babaeng ito. Siya talaga, dahil palagi siyang nagyayabang sa harap ko. Ginagamit niya ang pagiging madrasta ko laban sa akin. Ako. Kaya nga, gusto kong turuan siya ng leksyon. Nga, Lola. Lahat ng ito gawa ng babaeng mula sa Shen. Paulit-ulit niyang inilalagay si Tsukuya sa nakakahiyaang sitwasyon. Kaya siya, Lumalabis. Si Fuer ay madrasta mo. Wala kang karapatang turuan siya ng leksyon. Sia Ohaksu, ikaw ang laging nagpapahiya sa akin. Ako ang madrasta mo. Ako ang nakatatanda sa iyo. Hindi mo ako ginagalang. Dapat lang na, parusahan kita. At ikaw rin, Liwaner. Ikaw ang nagbubunsod ng alitan at sismis. Hindi kailangan ng pamilya natin. Nang manugang nakagaya mo. Shenfu, ikaw. Tatay, talaga bang para lang sa babaeng ito? Isusuko mo ang matagal na nating ama't anak na samahan at tatanggalin mo ako bilang tagapagmana. Hindi ako sang-ayon. Hindi ka sang-ayon. Ikaw na nga itong palpak ang mga ginagawa. Anong karapatan mong tumutol? Nanay. Washuo. Noong mga panahong pinasa, kita bilang tagapagmana, 12 ka pa lang. Kung tutuusin, mas matanda lang ako ng 10 taon sa'yo. Bakit nga ba kita pinasa noon? Nakalimutan mo na ba? Noon. Bata pa talaga ako, wala pa akong alam nun. Ang mga magulang ko ang nagpasya. Hindi mo naiintindihan. Labindalawa ka na noon. Talaga bang wala kang alam? Noon kasi, nagkasabuatan ang tatay at nanay mo pati ang mga nakakatandang kamag-anak ng lahi natin. Sinamantala nila ng malubhang masugatan si Yanli sa digmaan, at mahirapan siyang magkaanak, pinilit nila kaming tumanggap ng anak. Tama nga ang hinala ko. Sobrang naging sugat ni Lord Howe. Malamang ay di na siya magkaanak. Ano na lang ang gagawin natin? Konti na nga lang ang mga lalaki sa pamilya Xiao. Ngayon ba ay tuluyang? Mapuputol na ang ating lahi. Tahimik. Tiya, hindi naman sa ganon pero, ang titulo sa Shen Beihao ay para, sa dangal ng buong Xiao clan. Hindi ito dapat matapos kay Yanli lang. Tama, sa tingin ko, bakit hindi na lang si Yanli pumili mula sa ilang bata sa pamilya at ampunin bilang tagapagmana? Akala nyo ba matanda na ako at hindi ko alam ang plano ng fifth house nyo? Gusto nyong ampunin ang anak niyong si Xiao Washu. 12 na siya ngayon, di ba? Gusto nyo siyang ampunin ng kuya ko para maging tagapagmana. Umasa kayong magbenepisyo at magkamal ng kayamanan balang araw. Euro, bakit ganyan ang sinasabi mo? Iniisip ko lang naman ang buong pamilya Xiao, Yanli. Para sa ikabubuti ng Xiao clan, at para tumagal ito, dapat lang na isaalang-alang mo. Totoo man na may sariling interes ang fifth house. Pero hindi nga, magkaanak si Lord Howe. Kaya adoption na lang ang pinakamainam na solusyon. Tama nga. Ikaw, kayo, Nanay. kuya. Yanner, huwag mo galawin ang sugat mo. Nanay, dahil sa malubhang sugat ko, apektado ang kakayahan kong magkaanak, para hindi maputol ang dugo ng pamilya natin. Tama nga na kailangan ng tagapagmana.
Gawin na lang natin ang sabi, ni na 5th uncle at 5th auntie. Ampunin na lang ang anak nila, at gawin siyang tagapagmana. Sige na nga, sige na nga. Talagang pinilit ng tatay at nanay mo, na hindi dapat maputol ang lahi kay kuya ko. Nakiusap sila para sa ikabubuti ng Xiao clan. Pinasa kanilang tagapagmana. Di ko akalaing may ganitong lumang usapan pala. Alam na alam ni Yanner ang motibo ng fifth house, pero dahil para sa pamilya, tinanggap ka bilang anak at pinalaganap kang tagapagmana. Pero Shu, paano mo tinrato ang pagiging tagapagmana? 13 taon ka pa lang ay nagpapaibig ka na sa kasambahay. Napahiyak at nagkaproblema sa kinabukasan mo. Pagkatapos nun, nagpakumbaba pa ako, para maipakasal sa iyo ang babaeng mula sa Shen na may madaling magkaanak na katawan. Pero sa araw pa ng kasal, inilagay mo si Fuer sa kahihiyan. Napilitan siyang magpakasal na lang sa tatay mo. Ngayon, si Fuer ang sinisisi mo. Gawa mo pa ng plano ang pamilya ni Fuer. Kung hindi lang dahil na lamang agad ni Fuer, at tinulungan pa ng kuya mo, malamang ay nalugi na ang Shen family. Sila pa naman ang naging inlo ng pamilya natin. Shu. Masyado mo kaming binaygo. Ganyan ka mang isip. Wala kang pananagutan. Hindi ka bagay maging tagapagmana ng pamilya natin. Tatay, sa totoo lang, lahat naman kayo, para rin lang sa babaeng ito, ang gusto ko lang naman ay mag-asawa ng isa pang lehitimong asawa. Siya lang naman ang makitid ang isip at ayaw ng kasal. Tumigil ka. Nilalabag mo ang desisyon ni Master Fawi, at hindi mo na inisip ang kapakanan ng pamilya. May kahit kaunting pag-uugali ka ba, bilang tagapagmana? Simula nang ampunin ka, palagi kang walang pakialam. Akala namin, matuturuan ka naming lumakad sa tamang landas. Di namin akalain na ganyan ka pa rin kasyutil hanggang ngayon. Kung alam lang namin, na simula pa lang ay mali na. Ang pag-aampon sa iyo at gawing tagapagmana ka. Bakit ba kayo masyadong Pabor kay Fu, Xiao Huaxu. Hanggang ngayon, pinaikot-ikot mo pa rin ang sisi. Inaasikaso ng lola mo ang kasal mo, para na mapangasiwaan mo ang pamilya. Si Lord Hao, tiniis ang ugali mo sa loob ng maraming taon, dahil sa pagiging magulang. Pero ikaw, iniwan ang asawa sa kasal, ni hindi magalang sa nakakatanda. Ngayon, puro paratang pa ang sinasabi mo. Ganyang kilos, karapat-dapat ka ba maging tagapagmana? Shen Fu, anong karapatan mong pagsabihan ako? Inaasa mo lang naman, sa kagandahan ng katawan mo na madaling magkaanak, ginamit mong pamamaraang mababa, para akitin ang tatay ko at umangat sa buhay. Sukuya. Kung mawawala kay Sukuya ang titulo, paano na ako, magiging tagapagmana din ba ako? Hindi pwede. Pakiusap po, patawarin niyo ako, mga ninuno. Pakiusap po, Wei. Pakiusap po, Shen Furen, patawarin niyo ako. Shu Jage, takot lang talaga akong mawala ang pagmamahal niyo. Nadala lang talaga ako sa emosyon, kaya nagawa ko ang ganunong bagay. Pakiusap po, sa ngalan ng maraming taon nating samahan bilang pamilya. Patawarin niyo siya ng minsan lang po. One-er. Liu Wan-er. Hangad mo lang naman talaga ang titulo ng Shizifi, di ba? Gusto ko ngang makita. Kung matapos tanggalin ang titulo ni Xiao Huaxu, ganun ka pa rin ba katapat at kaalaga? Huwag mong guluhin ang samahan dito. Ang pagmamahalan namin ni One-er, matibay pa sa ginto. Hindi ganun kapayak si One-er. Tama ba, One-er? One-er. Ako, Hueye, Furen. Anong nangyari? May 2 taong nakaluhod sa labas ng Hueye Mansion. Sabi sila raw ang totoong magulang ni Shizie. Kahit anong pakiusap ko, ayaw talaga nilang umalis. Huey, Furen, mas mabuti sigurong silipin niyo sila ngayon. Day. Nanay. Bakit sila dumating? Dumating na nga. Nagkakagulo na, simula pa lang ito. Sino yon? Bakit may nakaluhod sa harap ng pinto ng Shenbeiho? Lanan, sila ang mga totoong magulang ni Shizie, si Hui Wushu at Wushen. Noong nagka-injury si Shizie, sinabi ng doktor na mahihirapan siyang magkaanak. Kaya nag-ampon sila mula sa ibang linya ng pamilya. Tay, nanay, bakit kayo nakaluhod dyan? Tayo na kayo, bilis. Dumating na ngayon, pero ayaw pang tumayo sa harap ng pinto ng Hueye Mansion. Gusto pa talagang kami ang mag-imbita sa kanila. Wala na talaga kaming magagawa. Narinig namin na tatanggalin na ang titulo ni Shuer bilang Shizi. Na, si Hueye kahit istrikto yan, hindi niya naman ginanon si Shujej noon. Siguro dahil na, inimpluwensyahan siya ni Shenjaya no habang magkatabi sa kama. Tay, nanay. Si Itay nainganyo talaga ng babaeng ito, kaya hindi na niya pinansin ang mahabang relasyon natin. Kaya gusto niyang tanggalin ang titulo ko bilang Shizi.
Anak ko. Paano nila nagagawa to sa'yo? Jin, igiit ka na talaga nitong malaking pamilya. Si Hueye, matuwid ang ugali niya. Si Shen Furen, mahinhin at mabait. Kaloka. Hindi ito, katulad ng sinasabi ni Shiziye. Naku naman, si Shizie, palaging mayabang at matigas ang ulo. Ngayon pa, ewan ko kung anong malaking kalokohan na naman ang ginawa niya, kaya napilitan ang Hueye Mansion na tanggalin siya. Oo nga, ampon lang naman talaga siya. Kung hindi lang, palaging nasa labas si Hueye para sa digmaan. Baka matagal na siyang hindi napagtiisan. Tama. Kayo, tumahimik na kayong lahat sa harapan ni Shizi. Xiao Washo. Hindi mo ginagalang ang mga nakatatanda. Mali ang intensyon mo. Ngayon, ipapaalam ko sa lahat ng tao. Tatanggalin na kita bilang Shizi. Mamaya, pupunta ako sa palasyo para hilingin kay His Majesty na magpalabas ng utos ng hari. Itay, huwag niyo pong gawin yan. Nakakainis talaga. Wala na ba talagang hustisya ngayon? Dati kayong lumapit, kayo ang nagmakaawa, na ibigay ko ang anak ko sa inyo. Sinabi ninyong mahirap magkaanak ang pamilya nyo sa malaking bahay, para mapanatili nyo ang titulo ng angkan. Kaya ko lang ibinigay si Zuer, para ampunin nyo siya. Puro kakasinungalingan. Noong araw, kayo mag-asawa, kasama pa ang mga matatanda sa lahi, nagsama-sama kayo rito, at pinilit si kuya, na tanggapin ang anak nyo, bilang ampon at maging tagapagmana. Tiya, hindi namin sinasabi ito. Pero ang titulo ng Shenbei Hufu, apektado ang buong karangalan ng pamilya Xiao. Hindi naman pwedeng maputol ito sa kamay ni Yanli, di ba? Tama, kung ako ang tatanungin. Mas mabuti pang si Yanli, pumili na lang ng isa sa mga bata, para maging ampon. HMMPH. Ngayon, si Xiao Washu, hindi lang nahihirapan magkaanak, sobrang pasaway pa. Tanggalin siya ay, nararapat lang. Kayo talaga, hindi ninyo alam ang tama at mali. Pabaliktad kayo mag-isip. Akala nyo ba Shenbei Hufu naming, ang dali nyong tapakan? Tama. Sobra naman kayong mang-api. Ay nako. Zuer ko. Sinasabi nyo lagi na, mahirap magkaanak si Zuer. Dahil mabigat ang kasalanan ng malaking bahay. Pinutol ng langit ang lahi nyo. Ang maayos kong Zuer, nadamay lang sa inyo, kaya siya hirap magkaanak ngayon. Ay naku, ang pamilya Xiao natin. Ang hirap pagpili, nahanap lang natin. Yung babae mula sa pamilya Shen na madali magbuntis. Pero, si Yanli walang hiya. Siya pa ang nagpakasalsa. Magiging manugang niya, may tatay bang ganyan sa mundo? Kalokohan. Ang anak kong yan. Para sa bayan, pamilya, at para sa lahi at susunod na henerasyon, wala namang ginagawang mali. Uncle, auntie. Kung sa digmaan man, o sa pag-aasawa, si Xiao Yanli ay malinis ang konsensya. Tama, malinaw mag-isip si Lord Hao. Hindi kagaya ninyo. May sinabi ba akong mali? Isa lang siyang simpleng anak ng negosyante, Xiao Yanli. Para sa kanya, tinanggal mo pa ang titulo ng anak ko. Wala na talagang hustisya. Tama ang mama ko. Kung basta na lang ako tatanggalin bilang tagapagmana. Hindi ako pumapayag. Kuya Xu, ilang taon ang tagapagmana ng Haofu? Pagdating ng babae mula sa Shen na agaw pa, paanong magiging patas yon sa kanya? Auntie, hindi naman tama ang sinasabi ninyo. Uncle, auntie. Una sa lahat, noong araw ng kasal, pinahiya ako ni Xiao Huaxu. Tinalikuran niya ako. Nagpakasal ako kay Lord Hao. Kahit ano pa ang dahilan, pinayagan naman ito ng matandang ginang. Maayos kaming naglakad sa altar, sumunod sa lahat ng tradisyon. Pangalawa, si Lord Hao ay para sa bayan. Ang mga napatay niya ay mga dayuhang sumakop sa lupa natin. Paano naging kasalanan iyon? Kung ganyan kayo manira ng mga tapat sa bayan, hindi ba kayo natatakot na laitin ng taong bayan? Ikaw. Tama, ang general na si Xiao Ang, tagapagtanggol ng bayan. Nakita naming lahat. Noong kasal, anak mo, ang pumilit magpakasal kay Miss Liu bilang pangalawang asawa. May matinong babae bang kaya? Tanggapin ang ganon. Hindi na nakakapagtakang gusto ni Miss Shen na makipaghiwalay. Tama. Si Lord Hao at si Madam Shen. Bagay na bagay talaga. Gawa ng langit ang pagsasama nila. Napakawalang hiya niyang magbintang papabalik. Nakakahiya. Batuin siya. Tigil na sa pagbato. Tama na, kayong mga abusadong tao. Fuer, buti na lang nandyan ka. Sanay na akong gumamit ng armas, pero hindi marunong makipagtalo. Kampante ako pag nandyan ka, napakapalad ng kuya ko. Na pinakasalan, kanya. Natural lang yan, ang madam namin mula pa bata. Kasama na sa paglilinis ng tindahan namin. Iba na ang sanay sa mga loko-loko. Palaban talaga yan. Ikaw talaga, mahilig kang biruin ako. Tay, nanay, ano na gagawin natin? Ayokong mawala ang titulo. Ko bilang tagapagmana, wala akong pakialam. Walang sinuman ang pwedeng manakit sa anak ko. Ngayong araw, dapat nyo nang paalisin ang babaeng Shen na yan. Ibalik ang titulo ng anak ko bilang tagapagmana. Kung hindi,
Dito ako mamamatay. Dito ako mamamatay sa harap ng Shenbei Hufu. Kahit maging multo pa ako, hindi ko kayo titigilan. Grabe naman. Kapag talo na, kaka magwawala at magdadrama. Ang malas ng Zenbei Haofu na may ganitong kamag-anak, ang kukulit talaga. Ang kukulit talaga. Kung ganyan, tatawagin ko na ang mga pulis para ayusin ito. HMP. Dahil ayaw talagang iwan ng pamilya ni Lao Wu ang kanilang anak, mula ngayon, dalhin na lang natin si Washo pauwi sa bahay natin. Masyado nang maliit ang bahay ng mga Hao, hindi na kasya ang ganitong kahalaga at espesyal na anak. Hindi pwede, talagang hindi pwede yan. Si Washo, mula pagkabata, lumaki na sa bahay ng mga Hao. Namuhay ng marangya at ginawang parang prinsipe. Paano siya babalik sa aming sira at mahirap na tahanan? Bakit hindi pwede? Anak mo na ba ngayon, hindi na marunong maghirap? Yuru, ano namang ibig mong sabihin dyan? Ate, kasalanan ko po ang lahat. Nagpadalos-dalos lang talaga ako magsalita. Tingnan mo naman si Washu. Ilang taon siyang nag-alaga at nagpasaya. Sa tabi mo, konting unawa lang po sana. Intindihin niyo na lang po siya. Kanina sinabi mo. Kaya kaunti ang anak sa pamilya ni Washu. Dahil mabigat daw ang kasalanan at patayan sa malaking bahay. Hindi. Padalos-dalos lang. Talagang bibig ko. Wala akong isip. Kasalanan ko lahat. Wala kaming preno kung magsalita. Masyado kaming prangka. HMP. Tay, Nay. Lola. Bakit mo naman kaya? HMP. Kayo talaga pampa cute. Si Washo dinala lang dito. 12 taon pa lang siya. Natatakot lang kayong hindi mapakinabangan ng pamilya nyo. Kaya pati sariling pamangkin, ibinigay nyo pa sa kama niya. Hinayaan nyong matuto siya ng masama. Kung hindi naman talaga pwedeng may lamaking, mahinang bata sa bahay ng mga Hao. Si Mama, sa araw-araw, sobrang bait at approachable. Hindi ko sukat akalain na ganito pala siya kastrikto. Fuer. Mabait si Mama sa'yo, kasi mabuti kang tao. Nung bata pa si Mama, tinawag siyang Iron Lady, alam mo ba? Xiao Washu. Hindi mo kaya ang tungkulin bilang tagapagmana. Dalhin mo na lang siya pauwi sa inyo. Lola, huwag niyo naman po akong paalisin. Yung mga ginawa at sinabi, nitiyahin mo dati, wala talaga akong kinalaman doon. Anak ng Diablo. Para kanino ko ba ginagawa lahat ng to? Bakit mo ako tinawag na tiyahin wulang? Dahil ba sa future mo, kaya mo na ring itakwil ang nanay mo? Tiyahin, kalma lang muna kayo. Di ba kayo rin ang laging nag-aalala? Para sa kinabukasan ni Kuyaksu, pag nagskandalo kayo, baka lumala pa. Uwi na muna kayo at pag-usapan ng maayos. Nang sa ganun, Ano? Nahihiya ka bang mapahiya ako dito? Ikaw talagang bata ka. Kung hindi mo naman inakit ang anak ko, hindi sana siya naiwan at nawalan ng kasal. Umalis ka. Ikaw, hindi mo na alam ang tama sa mali. Pinalo ang sariling ina. Ganitong anak na walang utang na loob, hindi na kayang tanggapin ng bahay ng mga Hao. Simula ngayon, si Xiao Washo at si Tiyahin Wu ay uuwi na. Hindi na sila mga ampon ng pamilya ng mga Hao. Lola. Tatay, tita. Ikaw talagang pampacute. Inaakit mo pa si Papa, pampacute talaga. noong araw ng kasal natin, pinabayaan ninyong masira ang pangalan ko. Hinyan niyo akong mapahiya sa harap ng lahat. Hinamak at nilait niyo ako. Sia Ohaku, Liu Waner, lahat ng kahihiyan na ipinadaman niyo sa akin. Ngayon, isa-isa ko ng paniningil. Anak, uwi na tayo. Bitiwan mo ako. Sino nagsabi sa inyong pumunta dito? Hindi ba ikaw yung nagpadala ng mensahe sa amin? Kayo kasi, pag nandito lang, gulo lang din dalan nyo. Ano ba yung sinasabi mo? Ako ang nanay mo. Ngayong si Xiao Huaxu ay nawala na. Ang pagiging tagapagmana, wala na rin akong mapapala sa tabi niya. Waner,
Wala na akong natitirang kahit ano. Mahal mo ako. At hindi mo ako iiwan, di ba? Kuya Xu. Ako. Sama ka na sa akin pauwi. Bigyan mo ako ng anak. Basta mauna tayong magkaanak kaysa sa kanila. Ako pa rin ang magiging tagapagmana ng pamilya ng mga Hao. Tagapagmana pa rin ako. Anak, Madam, ang talino niyo talaga't pinaabot niyo na agad. Kay Tiyahin Wu at sa asawa niya ang balita. Madam, handa ba si Sir Hao tumulong? Esan, ngayon, magdala ka agad ng tao na magpanggap bilang tauhan ni Xiao Huaxu. Sabihin mo sa tunay niyang mga magulang na si Xiao Huaxu ay aalisin na bilang tagapagmana. Si Sir Hao, seryoso siyang tanggalin si Huaxu bilang tagapagmana. Esan, Madam, kitang-kita na talagang mahal ka ni Sir Hao. Pero, ngayong pinapunta nyo, ang tunay na mga magulang ng lalaking iyon, hindi ba mas lalo lang tayong ginigulo? Gusto ko talagang lumaki ang gulo. Mas magulo, mas maganda. Ganun kasi. Mas kakampihan ng tao. Ang desisyong tanggalin. Si Xiao Huaxu bilang tagapagmana. Esan. O siya, tigil-tigilan mong pagtawa dyan. Ayos na ba yung tagapagdala ng mensahe? Kagabi pa natapos magpadala ng balita. Umuwi na agad papuntang Jiangnan. Madam, ako si Zikin, ako ang bahala. Di ba kampante ka naman sa akin? Fuer. Anong ginagawa mo rito? Ginoong Hao, tungkol sa nangyari ngayong araw. Maraming salamat, Ginoong Hao. Sinunod namin lahat ng gusto mo. Ginoong Hao, alam mo ba na sina Tianggu at Tito Wu, ako ang nagsabi na pumunta sila? Pasensya ka na, Ginoong Hao. Hindi ako nagpaalam sa'yo. Agad akong nagdesisyon. Ikaw ang may bahay ng Hao Mansion. Hindi mo kailangang humingi muna ng pahintulot sa akin. Pero kapag may problema ka, lumapit ka agad sa akin. Naiintindihan mo? Habang nandito ako, walang sino man ang pwedeng magparanas sa'yo ng sakit ng loob. Ginoong Hao, paano naman sa susunod, pwede ka nang dito matulog sa kwarto ko araw-araw. Hindi mo na kailangan laging matulog sa study room. Fuer, kahit madali kang magbuntis. Ako naman, nahihirapan sa anak. Baka maapektuhan ang pangalan mo. Kahit wala pa tayong anak, mahal naman natin ang isa't isa, di ba? Mabait ka sa akin. Hindi ako natatakot sa anumang chismis dyan. Fuer. Esan. Madam. May nabalitaan na ako. Si Liu Waner sa bahay ni Chang Xiaowu, ginagawa siyang katulong dun. Yung inis ni Chang Xiaowu, sa kanya lahat ibinabagsak. Si Xiao Huaxu, mahal na mahal siya. Pero hindi man lang siya pinoprotektahan. Anong pagmamahal yan? Si Xiao Huaxu, masama ang loob. Ni ayaw na nga niyang protektahan si Liu Waner. Wala siyang ginawa kundi pilitin siya matulog sa iisang kwarto. Gusto talaga niyang magkaanak sila. Hindi niya naiisip ang nararamdaman ng babae. Mahina ang katawan ni Liu Waner. Balita ko nga palaging nagrereklamo siya. Nakala ko pa naman, tunay na pag-ibig na yun. Pero si Liu Waner, hindi rin siya basta-basta tanga, kasi di kinaya ang hirap, kinuha lahat ng mahalaga niyang gamit, at tumakas. Pero sa daan, nasalubong ng mga magnanakaw. Wala siyang natira, pera o buhay. Balita nga, patay na siya. Hay! Ganun talaga, tadhana. Si Xiao Huaxu, ayaw pang sumuko. Araw-araw nasa mga aliwan, gusto pa ring magkaanak. Pero maaga siyang nilalabasan, hindi naman kasalanan ng babae yun. Ngayon, labis na napagod ang katawan, nagkasakit pa ng malubha. Halos mamamatay na siya. Hay, kung ganyan siyang hindi natututo, talagang karma niya yun. Esan. Madam, anong nangyari sa'yo? Anong nangyari sa Fuer ko? kumare, huwag kang mag-alala. Malakas ang kapalaran ni Fuer. Walang mangyayaring masama sa kanya. Duk, bilisan mo ngang sabihin, kumusta na po ang lagay ng hipag ko? Congratulations, Lola. Congratulations, Ginoong Hao. Si Madam buntis na.
At base sa pulso niya, mukhang kambal pa. Ayos. Ayos talaga, hindi ko akalain na mararanasan ko, pang magkaapo. Ngayon, tuloy-tuloy na ulit ang lahi ng How Mansion. Tama nga ang sabi, ni Master Fawi. Si Fuer ay, tunay na swerte ng How Mansion natin. Si Madam talaga, ang galing ng katawan, madaling magbuntis, madaming anak. Si Fuer natin, nakapag-asawa ng mabuting pamilya. Tapos magkakaanak na sila. Ayos, ang saya-saya. Madam, ngayon, dapat tayong magsaya talaga. Nga. Fuer, salamat at binigyan mo ng tagapagmana, ang pamilya Xiao natin. Naramdaman ko kung ano ang kaligayahan bilang tunay na ama. Ibigay ko ang lahat ng kaya ko para sa inyo ng anak mo. Xiao Yanli, salamat din sa'yo. Binigyan mo ako ng kumpletong kaligayahan.